Yo, check mga kanok, nagpaputok. Anong putok na balita sa inyo? Putok na balita sa akin. For today's video mga tol, ay sisimulan na natin gawa ng reaction video itong battle ni EJ Power and syempre ni GL. At eto nga pala ay 5 days ago nang in-upload at 11 on trending, 1.9 million. And don't forget to subscribe. Flip Top Battles para sa lahat ng mga nanonood, suportahan natin yan dahil marami pa silang plano para mapasaya tayong tigapakinig at isa na rin ako doon mga tol. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ang reaction video to. Pero bago yon, singit ko lang to. Gusto mo bang kumita habang pinapanood ang paborito mong sports? Well, gusto kong ipakilala sa inyo ang 1xBet. At ang malupit pa dito ay sa unang deposito mo mga tol, pwede kang makakuha ng up to 7,000 bonus. Kung paano mo kuha yun, i-click mo lang yung link na nasa comment section at mag-register ka na dyan at i-type mo lang ang promo code na paputok. At syempre, pwede kang tumaya sa NBA, PBA, UFC, boxing at marami pang iba na pwede pagpilian sa 1xBet. At syempre, kung malupit ka mag-predict kung sino man nanalo sa mga naglalaban ng automatic pera agad yun. At kung feeling mo naman ay paldong-paldo ka na, ano pang hinihintay mo? I-cash out mo na yan dahil napakadali mag-cash out dito. Meron nga pala ditong GCash, Paymaya at syempre Bank. Kaya ano pang hinihintay mo? Download nyo na ang 1xBet. Wait, there's more. Keep it fun. Gamble responsibly. Bawal nga pala to sa minor, ha? Nanalo ng coin toss, si EJ Power. Pinili niya ba una? Si GL. Ito ang rato natin. Let's go! Yo! Yo! Unang chapter game! Yung taon ay 2014. Nasaan ka? Nasa World War. Nakikipagtalastasan to. Nasaan ako? Nasa comp shop. Nanunood ng laban mo. Oh, idol ko to dati. Kasi yung lyrics cruel. Source ng power underground parang fossil fuel. Kaso yung baho, sumingaw, kanyang evolution, naging toxic at mahangin, air pollution. Hey! Oh, power. Wait. No, I just want to emphasize. With regards dun sa fossil fuel, tapos nag-evolution, kaya nagkaroon ng air pollution, something like that. So maganda yung unang tirada dito ni GL. At the same time, napapansin ko lang, no, pinapakita dito ni GL na fanboy din siya dati dahil nag-aabang din siya ng upload ni EJ Power sa mga battle. No? So meaning to say, si EJ bumabattle na ng time na yun habang siya naman taga-subaybay o tagahanga o nanonood lamang. Diba? So magandang panimula na dating pinapanood mo lang, ngayon ang kalaban mo na. No? Parang ganun yung point niya. No? Tingnan natin. Pero dati, sa lyrical ay prouder yan. Kaso sa fans may louder chant. May power sa bataan, nuclear na power plant. Kaso palpak yung pag-construct, so self-destruct, inutil. Sabog to the core, bataan naging Chernobyl. Ooh! Bataan naging Chernobyl. And when we talk about Chernobyl mga tol, para sa mga hindi nakakaalam, isang matinding pagsabog din na naganap yan sa ibang bansa as far as I know. And makakonsider na rin natin na disaster yung nangyari dyan. Kasi nga, kakaibang pagsabog sa pamamagitan ng power plant. Parang malaking bangungot din sa mga nakaranas yun. No? So, dahil merong sa Bataan, so, sabog, parang Chernobyl. No? Pakinggan mo katahimikan. At kay Surya yun, sabog na nga yung power plant, wala nang reaksyon. Kaya yung sinundutan pa no? Taon ay 2016, nasan ka? Nasa flip top na, excited na mag-God mode. Nasan ako? Nasa office, sabik sa EJ upload. Kasi galing pang balanga. And the point he made across, siya raw yung next na tipsy. Well, wala yung kwenta cause yung energy pang 30. Kaya di na benta boss, pang extra lang sa old God yung EJ extra joke. Yo, kala nyo extra Diyos? Well, that stings. Di ako predictable. Kasi yung Youngstown na yung meta, di pa ba apparent? Pero kaya ba ng Young God sumabay sa curfew? So dito mga tol, no? Dahil Youngstown na daw yung meta, ipinakita lang ni GL na gagamitin ko rin yung unpredictable rhyming. Kanina fanboy siya, tapos ngayon nag-aabang na siya ng upload ni EJ, no? So, binibigyan lang tayo ng kumbaga parang paalala ni GL na dati fanboy din naman talaga siya.
And makikita mo mga tol, no? Kasi parang nagigets ko na yung chapter 1 na sinasabi niya. Ito yung isang nakasulat na sa aklat na kung saan binabasa niya na lang at inilalatag niya sa atin. So, parang ganun ko siya nai-interpret. Kasi may 2014, 2016, alam mo yun, parang binabasa niya na lang. At ang kagandahan dito, aminado siya na fanboy din siya dati. Nag-aantay ng EJ uploads, di ba? Natabunan ka nila. Overshadowed ka na rapper. Shakamaru, bakit? Nasa anino lang yung power. Habang... Shikamaru? Shikamaru yun. I think na ano lang siya. Na nautal. Shikamaru yun, Shikamaru. May kapangyarihan ng anino. Natabunan ka nila. Overshadowed ka na rapper. Shakamaru, bakit? Nasa anino lang yung power. Habang sila may ambag yung crafts, in-upgrade yung arts, mga hardcore stars. Tapos si EJ naman, boom! Fuckboy bars, di ba? Kasi ito, mapapansin nyo, sa panahon ngayon, parang nagkakaroon ng innovation yung style or should I say, adjustment or nagkakaroon ng panibagong style, ini-improve, something like that mga tol. Habang si EJ nga naman, yung pa rin yung dala niyang fuckboy bars. Don't get me wrong mga tol, kung gumagana pa rin yung style na yon, lalo na sa mga crowd, no? Hindi bibitawan ni EJ yun para sa akin. Well, anyway, tuloy tayo. Kantot Shota, kantot Lola, yung ninja moves grabe, yung Shikamaru na promote, galawang Hokage. Oo. Ganda rin, no? Naruto bars. Hokage, kasi nga, Ednak dito, Ednak doon, something like that, di ba? Na-promote. Hokage, nice. Galawang Hokage, naging identity yung titi. Tanging notable yung nota. Palabas na labasan. Maabot yung kota. Ano cringy po ba? Pag inarticulate, na EJ yung first letters ng ejaculate. What the fudge, man? Dito mga tol, no? Wait. Kumbaga parang, alam nyo na yung linyang kasunod or katunog, pero ganun niya ginagamit yung style na, sabihin natin parang nagpaka-Youngstown pa rin siya doon, no, mga tol, no? Kanina, it's all about bombing or power plant, pero dito ngayon, kakaibang pagsabog o pagputok naman to, kasi nga, medyo green-minded yung nakalista dito, kaya sabi niya medyo cringe ba, or basta parang ganun, no? Okay. Gusto mo lang na makaraos, sa akin mindfuck, kaya pinuto yung pasabog, wala ng climax. Kasi dinowngrade yung lyricismo, naging universal, at para lang sa screen time, siya'y naging commercial. Patalastas at marketing, kanyang napiling medium. At bakit puro ads? Kasi di nag-upgrade sa premium. Alright. O naging sell-out ka sa audience, as if yun yung only chance, kalaswaan iyong binenta na sa isip only fans. Eto mga tol, kalaswaan iyong binenta na sa isip OnlyFans. Parang may mga times kasi na parang alam niyo yun, parang karamihan sa mga fans is nai-enjoy nila yung mga bagay na simple, malaswa. Parang doon sila nag-i-enjoy, unlike sa mga artist talaga na nakaabang sa mga lyricism. And nagkakaroon kasi ng time na nasusugal natin yung lyricism at ay ipapalit natin yung mga kalaswaan or jokes dahil yun yung gusto ng karamihan or yun yung gusto ng mga typical na tao. Pero minsan, kailangan mo din ipaglaban yung lyricism na nakakapagpatawa ka pa rin. So parang ganun yung gusto mangyari ni GL. Walang pake sa recipe, basta walang haters around. Habang ako yung chef na dinadayo sa flavor, sa sound. Kung flip top 5-star resto, ikaw yung waiter na proud. Kasi trip mo lang yung mag-cater sa crowd. Kaya sila Mot, sila Sixth, sila Jomar at Invic, sila Sur, sila Lip, sila Poy, sila Crip, sila Topher. Tas si EJ, nasa baba ng roster. At waiter, ganun mag-follow up ng order. Grabe. GL, round 1. Tapos na ba? Di pa ata. So dito mga tol, makikita mo naman talaga kung paano yung GL style na ipinapakita niya dito. Talagang aabangan mo yung mga punches niya, no? Sobrang unpredictable. Nakikinig nga ako dito, hindi ko alam kung ano yung ibabagsak niya. 'Di ba? Aabangan mo talaga eh. Pero isa sa mga nakita ko doon, mga tol,
napag-iiwanan ka na. Yung mga resepeng inihahain niya sa mga tagapakinig, simple lang, ganun siya mag-serve sa crowd, pero habang si GL naman is solidong nagluluto para mapakain ng mga crowd. Something like that, mga tol. Kasi dark humor ka lang. Ako pang highlight. Bala Joker pag sumay ko yung sapak pang Dark Knight. Joker, The Dark Knight. Saan ka ba sumabog? Saan yung hard fight? A, sa pressure or B, sa spotlight? Well, not quite. Cause A man o B yan ay parehas bomb sight. Counter-Strike bars, mga tolo, or reference. Ibalik mo fuckboy bars, yung puro plain kantot, at para patas ibabalik ko rin yung aking train of thought. Sheesh! I said game! Oh! Grabe, hindi kasi tayo naka-premium eh. Yan yung sinasabi ni GL kapag hindi ka naka-premium. Pasok ang ads. Time! Ha? Ganyan mag-troll ng round, pang-uulol allowed. At pinakita ko lang na di ako nakukontrol ng crowd. Nice one! Nice one! Nice one! Round 1. GL, okay, ang daming tumatak na linya. Fossil fuel, Chernobyl, waiter, ang ganda nun, yung naglaga na siya ng mga list. Sige, pakinggan muna natin si EJ bago tayo magbigay ng komento. Alright? Pero so far, may mga tumatak na sa akin na linya. Bawi, EJ, bawi! Hindi nyo rin pwedeng baliwalain si EJ, no? Bago ko simulan yung round 1, if that's fine, banggitin ko muna yung panapos ko na punchline. Time! Mangyayari na rin, simulan natin sa unang segundo. Mangyayari na rin yung laban na matagal nyo nang hinihintay. Salpukan ng Flip-Top Bay, laban sa Flip-Top Bay. Matagal na akong kumikitil sa Manila mula pa nung Ahon 6. Di ka na magre-regenerate kahit mag-type ng bago Vicks. Umiwas ka man sa bala ko, lumemborak Malakiano ribs, ang ending mo pa rin, airpods ni Jano Gibbs. Oh shit! What the fudge? What the fudge, man? Bakit mo ginamit yun, man? Alam mo yung ano? Alam niyo yung... Ewan ko napanood niyo yung parang kay Joker nung ini-interview siya, no? Oh, parang ganun yung nangyayari dito kasi hindi ka tanggap-tanggap yung biro na binibigay dito ni ni EJ Power. And kaya naman tumalab yun, just to clarify lang, no. Gumamit siya ng bago Vicks na kung saan isang cheat code sa GTA na unlimited health or infinity health, mga tol, na kung saan hindi ka na mamamatay. Pero pwede ka pa rin mamatay, like for example, nalunod ka, nahulog ka sa taas, something like that, or should I say, sa mga pagsabog, something like that, pwede ka mamatay dyan. Pero, dito kasi, kahit sabi mong naka-infinity or naka-bagabix ka, walang talab yun, talaga mamamatay ka pa rin, sabi nga dito ni EJ. Kaya gumana yung pasok yung tatay ni Jano Gibbs. Maganda rin. Kaso nga lang, masakit pag inaalala pa yung gano'n, di ba? Joke lang. Ano yung na-expect nyo? Joke lang. Mamamain ko to? Pwes yung obserba nyo dyan, sira. Eto, bubulihin ko? Baka protektahan pa kita. Di ko na kailangan maipagsagutan at batok-batukan tong uhugin. Ang trip ko, pag buhul-buhulin yung mga bully na nambubuli sa mga tulad mong bulbulin. Ano ba ang iyong hihirit, bro? Nakakaingit to. Puta, sa sobrang lupit ng liriko, pati kalaban napapatapik sa dibdib mo. Sheesh! Eto mga tol, no, we're talking about dun sa past battle ni GL na kung saan kalaban nyo dun si Sir Henyo na nagkakaroon ng tapikan na ng malakas sa dibdib. So, nagpaliwanag naman si Sir Henyo na hindi niya naman intensyon saktan yung tao, pero dala lang ng laban kaya nangyayari yon. Pero dahil nga nakita ng karamihan na parang hindi siya pumalag doon, binibigyan lang ng justice dito ni EJ Power na dapat ginalawan mo yon, hindi yung nagpapahataw-hataw ka lang, di ba? Parang ganon, dapat nagpakita ka ng balls, man. Something like that.
Sa sobrang supot, duwag, at loser nitong nerdo, ultimo mga fans mo, sinasabi sana ako na lang nakabattle ni Sorhenyo. Tapang din talaga to si EJ, no? Kaya nung laban ni Romano, talagang makikita mo yung tiklop ni Romano dun, no? Kahit sabihin mong hindi siya nagmatapang or what, yun yung tingin ng tao, tumiklop si Romano talaga dun, di ba? Eto na ba yung itatapat? Eto na ba yung sinasabi niyo ang itatapat kay Tipsy D? Nasa usapan na yun ng mga GOAT habang kachat nga GPT. Gumamit lang ng rhyme zone tsaka easy glot pagdating sa isa buhay Terminator. Rhyme zone, easy glot, parang isa sa mga nakakatulong lalo na sa mga word or English word na parang sinasabi dito na gumamit ka lang nun, naging Terminator ka na. What the fudge, man? Google user ka, man. Parang gano'n. Hindi! Pang backup lang sa power tong AI generator! Backup power AI generator. Kung TikTok na yung time clock sabay sa tunog ng hi-hat at haluan man ng science, sablay kung wala yung guidance, di makakamit ginto kahit gamit kamay ni Midas, iba tayo na sinasakyan patungo dun sa finals. Kulang ang ipapamals, lalo kulang sa angas pa kahit mabilis magsalita kahit kasi mabagal ang rival kahit naglalakay sa oras dito. Ano no, parang dito medyo ano siya, hindi maintindihan. Hindi siya maintindihan dito Kulang ang ipapamals, lalo kulang sa angas pa kahit mabilis magsalita kahit kasi mabagal ang rival kahit naglalakay sa oras dito. Aabot ang climax, tignan natin kung mahabol mo yung taong naka-timelapse. Kasi gubat pa lang, ako iyong tinatarget na, di ba? Di niya pa kasi nararanasan ganito grabe mang, di ba? Ngayong umabot na siya sa Manila Bay at ngayong katabi niya, Rojas Boulevard ka dito, boy. Side beach lang kita. Manila Bay, side beach. Pag sinabi kong bonus year, yun na yun tapos. Kasi kung ikaw yung pinakamalakas sa turna, ba't hindi ikaw yung haharapin ko na final boss? Pinakamalakas na ba to? Makakalaban ko? Pangatlo? Hindi pa nga kayang magpasweldo ng mga views na inaambag mo. Eto na yung sasalpa sa kultura. Eto na yung hinaharap nyo. Hoy, ipapaalala ko lang bro, pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko. What the fudge, man? So, eto lang mga tol, yung isa sa mga magandang i-rebat or ibato sa kalaban mo na kung saan sobra kang mag-angas. Pero tandaan mo, yung mga tinatalo ko dito sa battle scene, tinatalo ka lang nila. Tapos ako kaharap mo. Something like that. No? Anong ibubuga mo sa akin? Di ba? Parang gano'n, no? Magandang butas yun para sa akin. Kaya wala kang karapatang tawagin ng iyong sariling tagapagtanggol ng sining kung nilalampaso ka lang palagi ng mga rapper na walang breeding. Shit. Tagapagtanggol ng sining, nilalampaso ng mga rapper na walang breeding. What the fudge, man? Rising star na daw kasi yan, kaya nagbibilang na ng ginto. Kaso sakto lang pinakita niya kay Marshall, kay Lip Cram, bigla siyang nabigo. Kaya pagtapos ng laban niya kay Barry, yung hype niya na hinto, sasayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Eto mga tol para sa akin, isa sa pinakamagandang tira ni EJ yun, na kung saan sabihin na nating nag-martial ka, tapos nag-lip cramp ka. Unti-unti kasi parang sinusukat yung galing ni GL. Pero pagdating kay Sayad, hanggang dun lang pala yung tirada mo Nasukat siya mga tol. Kumbaga parang basihan si Sayad. Kung nilampasan mo yon sana, halimo ka sana, di ba? Parang ganun. Pero wala may hangganan yung nangyari. Andun yung peak na kay Sayad. So after nun mga tol, parang naging lilo ulit yung gaming niyan mga tol. Kay Lip Cram nga, kalkal din siya, di ba? Mahirap kalaban si Lip Cram, pero yung GL na preparado, hindi umubra. Well, anyway, hindi ko naman sinasabing mahina si GL, pero may mga times talaga na pwedeng may makaharap kang fit na fit sa gaming mo. So, pwede doon si Marshall, Lip Cram, tapos Sayad. Pero Sayad yung pasihan ng pick mo. What the fudge? Doon pa lang, tapos na Tandaan mo yung formula ng power. Work overtime, no limit. Spotlight mo, nagti-flicker na kahit anong gawin mong pilit. Kaya bagay lang kay GL tong patay sindi kong gimmick. Ganyan talaga pag yung punyetang karera mo nag-short circuit. Kada tapak ng yabago, digital surround sound. Power trip ang aabutin ng kalabang loudmouth. Pag paningin ko'y nagdilim at power ay nag-shutdown. Patay kong current every round, parang rotating brown out.
Kaya anong pa naman itong idol nyong umaasta na bida? Kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. Shit! Eto mga tol could you imagine, ginamitan ka ng rotating brownout, tapos biglang babanatan ka ng EJ Power lines na kung saan pagbalik niya, buhay agad yung liga. At para sa akin mga tol, may karapatan siyang sabihin yon dahil inaabangan din talaga to si EJ Power. Kita mo naman yun na ibibigay niya sa mga tao sa laban niya mga tol. No? Hindi naman tatauhin niya kung walang bitaw, di ba? Pero ganong katindi Ganong katindi si EJ Power kapag bumabanat. Kapag dumadayo dito sa Pinas, no? Palipat-lipat siya sa ibang bansa Denver, punta dito, ganyan. Solid to. Yung line na to, may tira to. Rotating brownout. Kaya fuck this favorite ni Enigma, fuck Yolanda at Karina, at fuck Lola Amor. Alam niyo na kung sinong reigning in Manila. Naginamit niyo pa yung fuck favorite ni Enigma. What the fuck yun? Kasi may nakikita si Boss Arik talaga dyan. Siyempre, magaling yun. Hindi naman tatagal yung batang niya kung hindi magaling. No? Pero, ang point lang dito kasi is baka kasi masyadong na-overrated natin. No? Parang, eto malupit to. Pero may mas malulupit naman talaga. Diba? Something like that. So, kino-consider na favorite ka lang ni Enigma. Pero iba pa rin ng EJ Power pag nagbalik. Diba? Sa liga, nabubuhay ang mga tao. Sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umukol in Diyos ko. Tingin nyo oras niya ngayon? Pues moment ko to. Ano mang panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fault line. Walang sinabi ang past, present at future kung usapan ay pagiging greatest of all. Ucha, lakas din! Alright mga tol, round 1, GL, EJ, sobrang lakas pareho mga tol. Style clash ang nangyayari dito, sobrang saya ng mga tao. Bawat sino tumira mga tol, may crowd, nakikinig yung mga tao, so much appreciated yung mga ganyan. Unlike sa ibang liga na talagang nakatunganga lang, pero dito talagang aware yung mga tao. Kaya sobrang sarap talaga dito makapanood sa flip top mga tol. Sorry hindi pa ako nakakapunta dyan. Pero isa sa mga wish list ko makapanood sa mga battle na ganyan. Sobrang solid. Iba yung pakiramdam siguro pag nasa live ka nanonood. No? So GL, bigyan natin ng 8 points. Okay? Konting-konti lang ng nakikita kong diferensya. Pero para sa akin, mas naging effective dito si EJ Power. Round 1, GL 8, EJ 9. So, panalo ng round 1 dito si EJ Power. Para sa akin, Tuloy tayo. Solid dito, man. Parang finals, no? Subukan naman natin pakinggan, syempre, si GL round 2. Bawi, GL, bawi! Yo! Sinita pa yung call out ko sa kanya. Talagang kinikilig to malamang. Remind you lang kinall out ko din si Badang. Tapos greatest of all time ito. Pero basic para, kung magyayabang ka sana, realistic sana. Ato mga tol, ribat ba yan? Ribat? Parang ribat siya, no? Nagtatry siya mag-ribat. Kaya pangalawang chapter game. Alright. Yung taon ay 2018, nasan ka? Nasa Denver, Colorado. Nakakaangat na sa lahat. Nasan ako? Nasa tryouts. Sa freestyle nagkakalat. Mayaman daw sa dollar bills. Wow! Pucha, sinabi pa yun no? Sa freestyle nagkakalat, no? Ibig sabihin mga tol, dumating din sa time na naging wak din si GL. No? Siguro marami rin siya pinagdaanan sa buhay. Ibang klase kong ganun. Habang ako, wala na pa pera na ngayon. Okay! Ginamit niyo yung nag-freestyle siya na parang nagkakalat just to emphasize yung wala na ako pera na ngayon. Kasi ngayon yung pinang-sarcastic lines ni Lipcram ng battle nila. Nung nireveal nila yun, talagang pumutok yun. Taon-taon na battle, ginagamit yung lanes na yun, kaya bumenta yun. So, sobrang solid nun. Props sa'yo, Kuya Lipcram. I hope bumattle ka na ulit.
Right? Sumali to ng US Army at nag-serve sa Germany. Balik EJ Florentino para sa kanyang family. Family feud! Anong sabi ng survey? Alright. Nag-survey ka... Ayop! Nag-survey kami ng 100 tao. Sa tingin nyo, ano bang klaseng sundalo si EJ Florentino? Sniper? Sniper, pwede! Sniper! Survey says... Okay, next. How about medic? Medic. Good answer. Medic. Survey says... Okay, isa na lang. Pwede na kayo mag-steal. How about... Nag-aalaga ng mga asong K9? Tignan natin. Survey says... Ting! Top answer! Palakpakan! Grabe! Abang ibang sundalo na mamatay o kaya amputated, si EJ nasa barracks nagfe-fetch at play dead. What the fudge, man? Pare, ganito yan mga tol. So, sa pagkakakilala natin kay EJ Power na kung saan siya yung brutal, malakas, bugbugan ng gusto, patayan, suntukan, something like that, ratratan, kabaliktaran pala ng trabaho ni EJ. Oh, parang ganito lang trabaho niyan. Oh, militar siya pero ganito lang trabaho niyan. Tagapagpaalaga ng aso. What the fudge? Saan mo nakuha yung info na yan, men? Invento ba to? What the fudge? Nasuporta daw sa Germans? Yun yung record, aba? Malaman-laman ko, German Shepherd pala. Tapos pinagsusugod ka sa gera. Ano yung basis tanga? Huling sugat niya sa braso, anti-rabies pala. What the fudge, man? Taga-PTSD ka! PTSD! After na anti-rabies mga tol, di ba sabi nga amputated daw yung gumigera, putol ang braso, sugatan yung iba. Habang siya, anti-rabies lang yung tama. Kasi nga, nag-aalaga ng aso. At the same time mga tol, pinasok niya pa yung PTSD ka, mga tol, na kung saan parang, trauma, na kung saan about sa mga senaryo na mga na-shock ka, something like that. Tapos ginamitan ng memes na Alam nyo naman yung memes na yung mga tol, no? Siguro naman mahilig kayo mag-Facebook. Pero something like that mga tol. So doon nakuha yung crowd mga tol kasi ginagago na dito si EJ. Kung alam nyo lang, kinikengkoy na siya dito ni GL Kinikengkoy na siya. Yung kilala nating EJ na militar, unti-unti bumababa yung tingin ng mga tao. Tagapagpalaga lang pala ng aso yun. The same time mga tol. Pero hindi kasi nasabing kapag tagapagpaalaga ka ng aso mga tol, hindi ka maaram bumaril. Maalam din niya mga yan. Aral yan Pero dahil nga sa binabato ni GL, parang bumababa yung tingin ng mga tao sa pagiging militar niya. Kala ko pang gera yan Talagang ginaguman. PTSD parang tangang sundalo din. Diba ano yan? Aesthetic lang, papetics lang, walang hiya sa veterans, tong scammer peste, Master Pogi sa Dragon Balls yung power peke. Leche, simpleng angulo sa aso, kaso grabe ang effect. Sinamahan ko ng K9 para substance ma-detect. Kaya bomba i-deflect o gumawa ka ng excuse, pero paano maka-counter di mo nga na-defuse? Galing. Pumapasok pa rin doon mga tol yung yung it's all about bombing, pumapasok pa rin doon kasi nga di mo pa nadi-diffuse. At the same time, ginamit niya na yung nag-aalaga ka ng aso para maamoy yung mga bagay-bagay, kung may bomba ba dyan, may masamang mga bagay-bagay dyan. Di ba ganun yung karamihan sa mga aso, lalo na sa mga militar, pang amoy ng mga granada or bombing, something like that. Pero dito mga tol, kaya may aso ko na nga, pinapadali na nga yung way mo, pero hindi mo pa rin ma-diffuse. Wala ka pa rin bitaw. Ako pa rin panalo, sabi ni GL. Something like that mga tol. Kaya yung taon ay 2022, nasan ka? Nag-comeback
sa ahon. Na-miss mo yung karir, nasan ako, lumalamon, MC of the Year. Bumalik yung power versus Abra, nagpaka-Terminator lang. Pero yung power mahina, naka-generator lang. Yun yung mga tol na sinasabi natin na eto, dati fan lang niya si EJ. Ngayon mga tol, lumalaban na at the same time ano pa siya, parang best MC of the year mga tol. So ibig sabihin, nakikilala na dito si JL. At yung comeback naman dito ni EJ na ini-expect ng mga tao na sobrang lakas, kinalkal lang siya ni Abra mga tol. So nahinaan dito si GL kasi nga idol niya si EJ. I hope makabanat siya na matindi. Pero nahinaan doon si GL. Alright? So sayang yung dream match na yon para kay GL. Pero masaya dun si EJ. Syempre, for sure. Talagang feeling main event. Yung gigil niya sagad. Pero yung best line ni Abra, GL na agad. Napapangiti si EJ. Kasi, alam mo yun, ikaw yung kaharap tapos binabanggit. GL na agad. Sakit nun. Idol mo yun eh. Di mo nga natawas dito si EJ, natawa. Yung gigil niya sagad. Pero yung best line ni Abra, GL na agad. Ayun o, nangiti siya o. Pinipigilan niya eh. Yung chip shot para sa akin, naging priceless sa'yo. Yung pinangarap mong kalaban, yung pangarap ako. What the fudge? What the fudge, man? Ano? EJ, ngiti-ngiti na lang. Oo, kinall out ko si Abra. Pero all in all, wala lang. Just to burn your soul kasi yung dream match mo, aking short-term goal. Kasi couldn't raise the bar, he wasted his potential. Habang kita nyo, improvements ko exponential. Okay. Di ka special, at yan ang plain truth. Di ka nag-bear fruit, at lumiit lamang yung power na parang na square root. Kasi on demand sa playoffs, on the job na day off, on the spot yung payoff, on the way but way off, off. Simple ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Power! Hanggang bumbilya, What the fudge, man? On and off, and on off. Tapos sure yung shocker na sa simpleng pagsiswitch, control ang power. What the fudge, man? Best bars, burst, 4-line setup. Para sa akin mga tol, isa sa pinakamalupit yun. Sobrang solid nun. Malakas yung round 2 ni GL, pero hindi pa tayo nakasigurado kasi EG power yan, man. Pero tapusin natin. Patapos na ba? 4 minutes na, oh. Pundi at ganun dinali. Mistulang series lang at ito'y finale. Kasi bumaba pa galing Denver. Kaso ako ang hukay. Now you're in hell, boy, kaya tabas yung sungay. Manlalamig, mamumuti, at wala ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. What the fudge? Hellboy, pagutang sungay, uuwing Colorado, wala ng kulay. Colorado, Denver, Colorado, kulay. What the fudge, man? Ano? Yo! Kaya knock! Hindi, gas na yan. Gawin nating ding-dong! Who's there? Isa pa! Ding-dong! Who's there? Ding-dong Dantes. At ito ang Family Feud. Pakitang ender mo doon. Ano yun? Ba't in-enter mo pa sa ganun? What the fudge, man? Okay, round 2 ni GL. Halimaw. Sobrang halimaw. On and off lines, sobrang solid. Control ang power. Yung pangarap mo, pangarap ako. Wala na eh. Doon pa lang sa lanes na yun eh. O sige, pakinggan natin si EJ. Doon pa lang sa lanes na yun, man. Sige, EJ, banat. Yo! Bawi.
Pati yung pag-call out sa kanya ni Abra, ginagawa niya pang paksa. Ikaw lang yung kilala kong tao na proud na kino-call out ng bakla. Ribat pala niya, men. Tapos ano pa sinabi niya? PTSD. Parang tangang sundalo din. Gago, wag mo akong salingin dahil pag nabuisit ako ngayong gabi, ipapasa ko yung PTSD sa magulang mo pagkatapos kitang patayin. Trauma sa nanay. Tuloy natin yung pag-andar. Di ko hahayaang maunsyame. Wala kang matatanggap na ribanse kahit subukang gumante. Hindi ako mag-a-adjust sa body clock mo. Maliwanag ngayon sa tate, kaya baliktad ka sa sa oras na to dahil araw ko ngayong gabi. Okay. Anumang teritoryo kailangan wasakin, walang pinipiling lugar. Umaas ng Diyos ay kabilang ka lang sa mahihinang individual. Sigurado bagsak ako, meron kang bara sa aking pagiging militar dahil nakaharap mo na Captain America ay galing Infinity War. Kaya kung usapang ranking dude, di sapat po yung technique rhetorical. Makukuha mo lang na rank up private room to General Hospital. Ito mga tol, hindi na gumagana yung military verse dito ni EJ kasi nga winasak na ni GL yung pagiging sundalo mo, men. Kahit ganong ka-brutal sabihin mo dyan, tagapagpalaga ka ng aso. Kaya wala nang talab yan. Walang niya maglaro to si GL. Parang predictable yung kalaban para sa kanya, no? Wala na. Hindi ka na nararamdaman yung EJ power ngayon. Kanina, okay yung ribat eh. Unti-unting magiging delinkwente sa kalabang pa-inosente. Siguradong clear lang ang mensahe pag dinibdiban ka may kuryente. Hatid ko dito sa pasyente ay pinsalang bayolente, reverse emergency, paramedic magdadala sa'yo sa aksidente. Ano kayang gagawin itong Booksmart kapag binarubal ko na sa kalye? Tatapak-tapakan na parang tae hanggang mawasak ang imahe. Parang ang dinaganan ng elepante at inapakan ng higante. Sa sobrang grabe ng atake, ginawa kong pananalbahe, pati si Enigma mapapareminis kung paano siya ginulpi dati. Change topic. Kalaban niya si Blacksmith, tinitira niya yung pagkatalo niya kay M-Side. Kalaban niya si Plaridel, tinitira niya yung pagkatalo niya kay Lipcram. Wow! Hanep, bro. Time traveler ka na pala porket nare-rebat mo yung past battles mo. Palakpakan! Pati veterano at alamat, nagawa niyang lituhin. Stilo niya na train of thoughts, tamang pang mind conditioning. Panay palusot sa nakaraan na laban, kaya nga swak na synonym ng train of thoughts kapag natalo, merong line of reasoning. Yan na ba yung meta yung gusto? Mas nakakatawa pa yan sa stilong komedya ko, Diyos ko. Kaya paano mo nasabi na yung letra mo puro tsaka rekta kung kailangan pang i-connecta sa dulo? Yan na ba yung rhyme professional? Yung style mong personal? Kino-connect mo lang yung point A to point B, ganyan ka one-dimensional? Ang pagkakaiba natin, wala akong fans na utu-utot inutil. Mga dito kay GL, mga nakakulong sa loob ng Google. Kung san-san ko pa naririnig, putang ina, over-over, wala ka na bang ibang ma-offer? Train of thoughts mo, naglulup na lang na parang roller coaster. Hindi nga kayang mag-jokes. Tapos yung delivery sobrang malumanay. Karakteristik ng mga autistic, kaya lang mag-focus sa isang bagay. Wait mga tol round 2 ni EJ Power, kinorner ni GL. Hindi siya dito nagte-train of thoughts, pero train of thoughts yung tinitira ni EJ. Salang angulo para sa akin yun, men. Anong pinagkaiba nun sa niriribatan mo yung past battle ni GL sa niriribatan mo yung past style ni GL? So parang walang pagkakaiba kasi hindi nagti-train of thoughts to ngayon kaya mga tol, na corner si EJ Power sa round 2. Pinatay yung pagiging militar tapos di gumagamit ang train of thoughts. Corner. Kumbaga, upgraded lazy writing kung ibe-base sa observation. Tunog malakas lang sa madla dahil sa words association. Tamang collect lang siya ng facts gamit yung style niyang correlation. Sa kaka-connect the dots mo, ako yung nabuo mong constellation. Di ba galing ka na sa hinaharap para lahat i-reassure at nagpunta rin sa nakaraan? Kaso labas ay premature. Dumahan na yung Hulyo, Agosto, Setyembre, naghahanap pa rin ng cure.
Pues wala nang talab yung space at time pagkatapos na 3-month rule. Kaya pala bigay todo siya sa laban sa bawat pagkakataon. Kasi di na umaayon sa kanya yung umaandar na panahon. Ngayon napagtanto ko na kung ba't saang-saang timeline ka tumatalon-talon. Kasi hinahanap mo pa rin yung era kung saan ka magkakampyon. Ay, ito yung mga tol, maganda yun. Para siyang para siyang naging Doctor Strange na humahanap ng resulta kung paano matatalo si Thanos, something like that. And sa million ways or billion ways na sinaliksik ni Doctor Strange yung mga way, isa lang ang nakita niya para matalo si Thanos sa pamamagitan ni sacrifice natin si Tony Stark, something like that. So parang ganito yung gamit niya, kasi nakakapagpunta ka sa mga past, future, hinahanap mo yung hinaharap ko sa mananalo, something like that. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Kahit stop o pause mo yan, tuloy lang yan, parang padayon. Kung di mo magustuhan yung resulta sa pag-rewind mo sa kahapon, i-fast forward mo nang malaman mo na undercard ka na lang sa ahon. Tapos dun sa part naman yun, mga tol, di ba? Para siya naging Doctor Strange siya, ngayon, pinahawak yung remote. So, for me sa mga nakakaalam at hindi nakakaalam mga tol, meron palabas na ang title nun is Click, no? As far as I remember, Adam Sandler ba yun mga tol? Na kung saan, kontrolado niya mag-pause, mag-play, mag-backward, rewind, something like that. So, parang ganun yung ginagamit dito ni EJ. Search nyo na lang mga tol. Kaya ang pinaka-nakakalito, nakatanungan sa kanya, anong taon ka nga ba magkakampyon o magkakampyon ka nga ba talaga? Siya'y tinako sa tamang oras, nirekta sa deadline. Kayong di na umubra yung GL nyo ngayon? Gusto ko na mag-premium. Better luck next time. Alright, EJ Power Round 2. Ang hina ng starting point ni EJ sa Round 2 Bumawi na lang siya after ng Constellation, tapos nagdire-diretso siya when it comes sa prediction or paghahanap ng winning situation ni GL sa pamamagitan ng time traveling and also using remote control. Pero may last question siya kay anong taon ka nga ba magkakampiyon o magkakampiyon ka nga ba talaga. So tanong yan ni EJ Power na kasi desidido din si EJ Power na makuha yung kampyonato, kaya hindi siya papayag na makuha mo to ng ganong kadali. Pero for me mga tol, don't get me wrong kung sakasakaling round 1 ni EJ to, baka nanalo si GL sa round 1 kanina. Pero sobrang lakas kasi ng round 2 ni GL, kaya para sa akin, lamang dito si GL, lamang si GL mga tol. So round 1 EJ Power, round 2 GL. Shish, ang hirap i-judge ng battle na to. Sobrang digdigan. Pero dito sa round 2, ramdam ko talaga GL talaga kayo, kung ano yung nasa sa inyo. Okay, game, round 3. Hindi ko na para patagalin pa to. Nagribat pa about sa Abra. Talagang napakabobo. Kung ako yung kinall out, ikaw napasubo. Kinall out kasi yun nga, GL na agad, tapos si EJ Power napalaban, pero talo naman siya, so napasubo siya, man. Something like that. Pero dream come true yun para kay EJ Power. Alam naman ang karamihan yan. Alright. Yo! Huling chapter game! Game! Yung taon ay 2023, nasan siya? Bumatil yan sa California o international scene at nag-Spanish yan sa verse niya at ito aking napansin. Di yan fluent sa Spanish pero may Espanyol sa kanyang sulat. Di yan fluent sa Bisaya pero nag-Bisaya dun sa gubat, di ba? So MC Spano,
May translator, interpreter? Well, either or. Kasi meaning lang, meron kang editor. Tama? Tama kay anong territorial expansion. Yun ba yung gusto? May translator kang kasama kung saan mang mundo. Para kumonekta lang sa audience, may ghostwriter, Diyos ko. Shit. Walang language barrier kasi tumatagos yung multo. Eto mga tol mga tol. Dito nire-reveal ng GL yung about sa pagkakaroon ng ghostwriter. So dito mga tol, malaking butas yun para kay EJ Power kasi hindi nga naman siya perfect when it comes sa pagsasalita ng Spanish or Espanyol, tapos babanatan mo ng ganong ka-fluent, ganong katindi. I think meron editor talaga or translator. Okay, so ngayon, bilang battle MCs, butas na ba yun para sa atin na may translator tayo? Kasi kung yung thoughts yung pag-uusapan, kayang i-translate yun ng MCs na like for example, Bisaya siya. Pero yung magkaroon ng rhyming, yung translate, may iba doon, di ba? Do you get what I mean? Iba yun, hindi ka translator nun. Ghostwriter ka na. Kaya yung taon ay 2024, nasan ka? Sa isa buhay na lumaban. Para raw may pantapat sa matira mayaman. Matira mayaman! Yung may nag-back out at binaliktad na boto, yun na ba yung todo? Hindi mo lang makita. Pantapat sa matira mayaman, kaya pala mahina. Di ba? Ganyan umanggulo, mga bagong taktik. Di yung si Poison Babaero, si Romano Addict. Si Poison Babaero, si Romano Addict, gas-gas na nga sa current, pero di ma-dismiss. He can generate the buzz kasi puro chismis. Yes, please! For the typical Pinoy, kaya di natuto, mga issues ginatasan, pamilya Yulo. O malakas... Don't get me wrong, tong round 3 ni GL, medyo malamig ah. Hindi ko alam bakit ganun yung nararamdaman ko. Parang yung angles hindi pa masyadong direct kay EJ. Gumagamit pa siya ng mga Yulo, something like that. Ewan ko, yun yung nararamdaman ko Pasensya na GL. Parang round 2 to ni EJ Power. Kung lalakas yung round 3 sa dulo hindi ko sure. Malakas ka lang sa typical shit. Malakas ka lang sa typical shit. Pero minimal yung lyrical wits. Predictable sa fictional at physical skit. Ako, sumisilip sa slit. Statistical at tactical beast. Bawat letra na kaayos, alphabetical list. Bawat syllable ay clinical, may rhythmical spit. Laging biblical at mythical, so critical hit. Dito mga tol, masarap siyang pakinggan. Sa totoo lang. Pero, sobrang gumagamit siya ng mga uncommon word na kung saan hindi sanay yung tao. So, parang lumalabas dito, parang ang talino mo, GL, parang gano'n. Alam mo yon? Yun yung napipili niya mga word. Wala namang masama doon. Pero, kung puro ganun yung lines na gagamitin natin, malamang hindi kumonekta sa tao. Well, gaya nga nasabi ni GL, mga tol, kung si EJ Power, kumbaga binabastos niya yung sarili niya, makakonek lang sa mga tao. Si GL naman, pinapahalagan niya yung lyricism kahit hindi maarok ng tao. Parang ganun mga tol. Basta andyan naman yung mga judges Kung nagustuhan nyo, puntosan nyo yun. Parang ganun. Kaya kung charisma lang yung essence, wala nang gulat to. Huwag niyong idaan sa presence, sabayan yung sulat ko. What the fudge, man? Ito, may tira to ngayon. Dito, charisma, yung parang battle niya kay Romano, yung nakaganto lang siya, ayaw niya ng ganon, yung charisma-ang battle ng charisma. Sabayan mo yung sulat ni GL, yun yung gusto niya, mga tol. Tingin ko naman, sinasabay ni EJ Power. Tingin ko. Kasi kanina, yung Constellation, something like that, parang sumasabay siya sa'yo. Pero hindi ganun si EJ. Hindi ganun yung style niya para sa akin. Ang style ni EJ, yung round 1. Sana nagigets nyo ako. Yung round 2 kasi parang sumabay siya ng GL Gaming. Kasi kahit
Kahit imported pa to, do you think I care? Well, kung libre pamasahe, do you think that's fair? Pamasahe, fair. Well, babay na yan. Farewell, babay na yan. Welfare, kapakanan. Kapakanan! What the fudge, man? Farewell, babay na yan. Welfare, kapakanan. Lupit. Kumbangan, nakafocus na ako. Nag-i-explain ako ng bars to nung modus na ako. Pero lahat yan ay konektado. Sa'yo, ako'y nai-excite. Denver, California, basta connecting flights. O fight or flight, yung response ay primal. Nakatadhanang mamatay, yung size ay vital. Sa service, walang survival. Kung ikaw final destination, ako destination finals. Kasi sa tournament lang di bano, nitong dating baylang. By the way, yung mga ganun tono, kung destination, yung mga ganun tono, no? Maalala mo talaga si Sixth Street doon eh. Kung ikaw yung next na generation, next na Looney, ako yung next na generation. Parang tonohan ni ano yan, Sixth Street yung mga ganun eh. Kasi sa tournament lang di bano, finals. Walang survival. Kung ikaw final destination, ako destination finals. Kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Parang ganun, di ba? Kasi sa tournament lang di bano, nitong dating baylang, habang ako nagseryoso since fucking day one. May contradict mga tol. Don't get me wrong ha. May contradict with regards dun sa sinabi niya na habang ako nasa tryout, nagkakalat, di ba? Habang ako nasa freestyle, nagkakalat. Tapos sabi niya dito, since fucking day one. Something like that. So may contradiction. Nitong dating baylang, habang ako nagseryoso since fucking day one. Kaya yung konsepto ko, yung timeline, yung summary ng evolution, cause I age like fine wine, yung summary mo execution. Kasi nag-capitalize pa lamang to. Age like fine wine. Ngayon pa lang nag-uppercase, lumabas pa lang sa atmosphere, ako na'y nasa outer space. Kalawakan, sinasakop, ikaw bumubuo ng bars, well, influensya ko'y umaabot sa mga susunod na stars. Kaya kita diferensya, sa akin higher yung stakes, and I know what it takes. Meron kang room for improvement, ako walang room for mistakes. At sakto rebin mo Olympus. So Olympian ka ba par? Well, nakatadhana na nga yatang di mo maabot yung bar. GL fit at slack, o you'll need some more space. Tong EJ o Vienna uuwi kang 4th place. Kasi langit lupa yung halitan, kasi langit lupa yung pagitan. Well, aasinta to, lumindol man sa alitan, di na dadamin ba to? Sige, tadyakan mo yung sahig. Umaatem pa to, buong daigdig, mayayanig, kaso umaasend ako. Umaasend ako. Buong mundo. No effect, man. No effect. Dito mga tol, medyo nagkakatira na si GL dito. Unlike dun sa mga ilang minuto niya na parang medyo hindi pa kumukonek sa mga tao. Ito medyo lumalapat na kasi nagkakaroon na ng reaction yung mga tao or nagkakaroon na ng crowd. Pero hindi ibig sabihin na walang crowd, walang tira. Pero mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo. Lalo na yung mga yulo-yulo parts, parang hindi tumalap. Kaya ito na yung epilogue. Yung taon ay 2025. Nasa Epilogue taon ni 2025. Oh, wala niya, 2024 pa lang ngayon, may 2025 na siya, no? Ito yung sinasabing nakaakda na, kaya may chapter 1, chapter 2, chapter 3. That's what I'm talking about, na parang ikinukwento na lang to ni GL sa mga nanonood dahil ito, nakasulat namin, something like that. siya, balik Denver, nasa sala, Ulit. isa buhay 25. Nasan siya, balik Denver, nasa sala, isa buhay finals nakasalang. Sa TV nanonood habang baby natutulog, namamanga kung paano ko si Vitrom dinudurog. Yeah! Well played mga tol, well played mga tol. Dito mga tol, sa lane na to, mas na-emphasize niya yung round 1, round 2, tsaka round 3 when it comes sa pagkukwento ng chapter by chapter. Like,
what he said na sinasabi niya dun na una nanonood lang siya kay EJ, fan siya no, nag-aabang ng mga uploads. Tapos yung epilogue niya biglang si EJ na yung nanonood ng upload or inaabangan yung laban ni GL. So nagkabaliktad ng situation. Napakagandang istorya, kwento na nilatag ni GL dito. That's why chapter yung ginagamit niya dito. I hope tama yung pagkakaintindi ko dito. Then correct me if I'm wrong kung hindi ganon. Pero sa pagkakaunawa ko, ganun siya. Ganun nilatag ni GL yung situation na nakasulat na to. Binabasa ko na lang to sa inyo, men. Kaya time doesn't matter. Kasi ako ang highest. Wala yung greatest of all time kasi ako ay timeless. Time. Highness, timeless. Magandang rebat. Predictable ba talaga yung nangyari? Pucha, yung round 1 niya, greatest of all time, tapos ang galing mo, GL. Pero parang narinig ko yung ganyong linya. Highness, timeless, greatest of all time. Hindi ko lang sure kung sa battle ba or sa kanta. Well, anyway, ito na ang round 3 ni EJ. Sobrang lakas nun, GL. Pero mas malakas yung round 2 ni GL, Kasi itong round 3, parang yung dulo lang yung sumakit eh. Don't get me wrong parang yun lang yung tingin ko Yung dulo lang ang sumakit. Dami magagalit dito pero yun yung nararamdaman ko. Kasi maraming fan si GL, man. Alright, round 3, EJ, pakita mo kung sino ka. Let's go, bawi tayo, EJ, Let's go, EJ, bawi. Galit na galit sa akin to, sukdulan. Paano nung niyanig ko yung buong daigdig? Yung late na puruhan. Fuck. Walang ganon, EJ! Nagpunta ako sa lugar nila. Kala ko nasa Area 51 ako. Daming lumilipad sa ere. Kala ko mga UFO puta, mga bubungan lang pala sa Leyte. Kaya bilib ako sa lahi mo. At hapa nga Pilipino. Isipin nyo, para lang makapasok sa school, sumasakay pa yan ng ipo-ipo. Fudge! Kaya pala nagtatawag ka ng old gods, kasi lagi kayong binabagyo. Summer na summer sa summer, binabaha sa inyo. Kaya ano pang iyayabang sa akin ang putang inang to? Hinaharap mo bagyo? Hinaharap ko snow. Eto yung EJ na talagang hinahanap ko. Yung ganyang sarcastic game, yung ganyang painggitang mukha. Di ba? Yung round 1, round 3, eto, umaakma. Yung round 2 kasi parang medyo pinasok niya yung mundo ni GL doon para sa akin. Pero gumaganda na yung panahon. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang ngayon, paputok na bulkang mayon. Yo! Round 1, binanggit ko power at current kung inyong susumahin. Round 2, train of thoughts sa time travel. Ano, connect na natin? Train of thoughts. Okay, teka, wait lang. Round 1. Train of thoughts tsaka travel. Ang galing, Ano yung isa? Round 1. Yo! Round 1, binanggit ko power at current kung inyong susumahin. Okay. Round 2. Gawa ng brand out tsaka yung all about sa power. Round 2, train of thoughts, style ni GL. Tapos, time traveling. 2, train of thoughts sa time travel. Ano, connect na natin? Mga ulul! Kung tatanggalin ko yung laro sa salita at saka mga konsepto mong alanganin, tingin mo uubra... putang ina mo.
Tanggalin natin yung laro sa salita at mga konsepto mong alanganin. Kung di nila sasakyan dun yung delusion mo, tingin mo uubra ka sa akin, Diyos ko, patawarin. Itago mo na lang yung mga bara mong dekalidad. Kasi di rin uubra yung konsepto mo pag sinampal-sampal kita ng realidad. Kasi may tanong lang ako sa mga tao. Gusto ko honest kayo. Yeah. Kung aktibo ba si Balakid ngayon, tatangkilikin nyo tong hayop na to? Real talk, motherfuck! Tama naman si Lanceta. Paratang niya ay totoo. Ang masakit na akulong si Balakid sa katawan ng bubong to. Oy, yung ano yung tama naman si Lanceta kasi may battle si Lanceta at saka si Sak Maestro. It's all about nakulong daw si Balakid sa isang lugar. So nagalit dun si Sak Maestro. So pinaniwalaan ng mga karamihan yun na nakulong pala si Balakid. Tapos ginawa niyang lines dito. Oo, nakulong. Tama si Lanceta. Pero sa loob daw ni GL nakulong. Paratang niya ay totoo. Ang masakit na akulong si Balakid sa katawan ng bubong to. Nawala lang si Alin yung estilo niya, inabuso mo ng gamitin. Mula sa forma, salamin, pagiging bonjing, patiritin. Dinudumihan mo lang yung taong nag-angat ng lyricism. Kung si Balakid yung pader, itong si GL vandalism. Tapos na akong sabayan ka sa estilo kung saan ka tinuturing na pantas. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about, mga tol. Diba? Tapos na akong sabayan ka. Kaya pala ganun yung round 2 niya eh. Kaya ramdam ko, mga tol eh. Nag-adjust siya. Pero dapat di mo na sinabayan, EJ. Partida di pa kita ginamitan ng estilo kung saan ako marahas. Kaya wag mo akong yayabangan na sa lyricismo ikaw yung nagpalakas. Kasi paano mo iaangat yung isang bagay na matagal nang nasa taas? Sa lahat ng nasa batch nyo, ikaw yung may pinakamakapal na mukha. Kasi sinusumbat mo yung mga bagay na hindi mo naman ginawa. Nice one. Isang mensahe lang, isang mensahe. Para sa mga fans mong basura. Bago kayo maniwala sa kiniklaim ng hayop na to, mag-fact check ka muna. Kasi siya daw yung naghari sa mga nakaraang taon sa flip top. Pinagsasasabi neto. Quarantine kay M-Site at J-Block, 2022 kay Pistolero. 2023 kay Invictus, sunod-sunod panalo niya sa duelo. 2024 na nga lang pwede mong pagharian, ako pa naka-enkwentro. Mga nagawa ng nakuna, niyuyurakan mo ng pasikreto. Niwala ka pa sa kalingkingan ng mga inaangkin mong kwento. Niwala ang inambag na hollow block sa tinatapakan mong imperyo. Isa ka lang batang libang na nanonood sa mga naghahalo ng simento. Kahit hindi ako... Ang lakas mo dito, EJ Power. Ang lakas ni EJ Power dito, mga tol. What the fudge? So dito, mga tol, ibinibigay na ni EJ Power na tinatanggal niya yung self-proclaim ni GL when it comes sa lyricism, inaangat niya. When it comes sa isa ako sa pundasyon na nagpapalakas sa ngayon, something like that, no? Sumbatan or iba yung ginagawa ng EJ dito. Yung main event, yung Diyos kahalo ng simento. Kahit hindi ako yung main event, yung Diyos ko kumukubra. Samantalang pilit ng tinututok sa iyo. Kahit di ako main event, yung views ko kumukubra. The fudge. Main event, yung Diyos ko kumukubra. Samantalang pilit ng tinututok sa iyo yung spotlight, hindi ka pa rin umuubra. Wala ka pang buto para tumayo. Tapos instant sikat, hindi ka bunga nitong kultura. Isa ka lang industry plant. Wala kang karapatan magtawag ng Diyos. Isa ka lang sa palpak niyang creation. Na pinasok patungo sa matrix hanggang maging parte ng simulation. Ngayon mga gods ay minimension, pati yung sky ay kine-question. Ngayon may power na yung nag-step in, ito'y divine intervention. Kaya pala makaloob o labas ng battle rap, humihingi ka ng validation. Hindi maabot, hinahangad, di sumasapat yung motivation. Pangalan mo na mismo yung sagot sa mga palpak mong calculation. Hanggang GL ka na lang, di ka naaabot ng congratulations. Kaya pagdating sa ahon, balik sa gitna ng poster yung punyeta mong pangalan. Ngayon, alam nyo na sinong mas asintado na marksman. Dahil para makuha yung tinatarget, isang shot lang kailangan. Ganyan magkampiyon sa isa buhay sa unang beses na pagsala. What the fudge? Shit. What the Balento 11?
EJ Power, mag-ice pa beses para sa kanilang pareho. Actually mga tol, sobrang ganda ng laban. Round 3, GL and EJ. Gaya nga nasabi ko, GL round 3 medyo malamya yung first 2 minutes niya hanggang nakapasok na siya dun sa pantok niya kay EJ Power. Habang si EJ Power planado rin pala, kaya siya gumamit ng train of thoughts and time traveling para ipakita yung style ni GL, pasukin yung mga gaming na ganyan. So nagpaubaya siya dito sa round 2, o pwede rin na-trap talaga ni GL sa round 2. So round 1 EJ Power, round 2 GL, round 3 para sa akin round 3, para sa akin mga tol para sa akin round 3 dun sa ano niya kanina, yung choke niya na considered as 8 seconds sa pagkakabilang ko, hindi yan dahilan para i-considered na talo agad siya eh. Para sa akin mga tol biruin mo 4 minutes yung ibibitaw niyang lines na ibitaw naman lahat, tapos sa simple choke na parang ganun lang, nakatingin pa rin sila dun sa ganun. Ewan ko lang kung ako yung judge, nagkakaroon kasi ng deciding factor when it comes sa magaling sila parehas kahit lang, pero dahil nag-choke si GL ako, something like that. Pero sa akin mga tol, kahit nag-choke ng konti lang naman si EJ Power, pero hindi dahilan yon para matalo siya. Kaya para sa akin, round 1 EJ, round 2 GL, round 3 EJ. Round 3 EJ. Fuck. Shit. Pero konti lang to konti lang. Konti lang. Kung hindi nag-choke, mas lamang na lamang si EJ. Sana ganun din yung pagkakaunawa nyo sa... basta. Nice one, EJ. Siguro, tama naman na kapag sinabi ko yun yung mga laban na panalo tayong lahat. Yes, sir. Yes, sir. Pero ang boto ng Urado, 7-0, advancing sa Isabuhay Finals. Magigay para kay GL. Ano yung ganun ni GL? Ano ba? Dismayado ba siya? Ayun palalo ako, parang ganun. Pero okay lang yan, EJ. Fuck. Yung 7-0, hindi porket 7-0, body bag si EJ doon Pakinggan nga natin yung mga judge. Baka kasi yung mga judge dito, bata, no? Congratulations, Angel. Don't get me wrong. Isa akong taga-subaybay ng Flip Top Battles. At the same time, hindi man ako ganun kagaling siguro sa paningin nyo, pero marami na akong battle na napapanood. Pero para sa akin, bilang judge, dito sa online, at sa inihain nyo, inihain mong style, inihain yung style, di ba? Mas trip yung round 1 and round 3 ni EJ Power. Don't get me wrong. Pero congratulations. Pakinggan natin yung mga judge. Sana hindi mga bata. Sports. Congrats kay GL. Sayang. Bawi next time. So, nga pala si Rafian, binoto ko si GL. Bali, yung round 1 binigay ko kay EJ Power. Pero kung tutusin, parang binase ko na lang din siya sa kung gaano ko nagustuhan, kung paano nila pinagandaan at sinulatan yung isa't isa. Para sa akin, mas pulido lang yung sulat ni GL.
Tapos dumagdag pa yung parang medyo stumble ni EJ dun sa round. Fuck! Lagi yun. Ano yun? Stumble, talo na? Ilang seconds lang yun, man. Kaya, ayun. Ang hirap, sobrang hirap. Tangina, sobrang ganda ng laban. Pero binoto ko si GL, Rafia. Ganda ng laban na yun. Sa akin, round 1, dominate ni EJ. Round 2, dominate ni GL. Alright. Round 3, dun yung deciding factor para sa akin. Sayang si EJ, nag-stumble siya, tapos medyo... Deciding factor na naman. By the way, don't get me wrong, kuya. Friend ko yan sa Facebook. Pero nakakainis yung stumble. Ilang seconds lang yun. Hindi yung basihan para matalo yung naglatag ng round 3. Kumbaga parang yan, bawa yung round 3 na kalaban mo, perfect niyang naibitaw. Tapos yung round 3 na nag-stumble ng ilang segundo, pero antindi ng mga lines. Yun yung tinitingnan ko eh. Lumaylay din ng konti. Pero all in all, solid performance from EJ. Pero yun, sa third round, para sa akin, mas nanaig si GL sa creativity, innovative angles, syempre sa punchlines. Pero yun, shoutouts kay EJ. Salamat sa pinakita mo, GL. Round 1, para sa akin, medyo mahirap yung pagpili sa kanila kasi ang lakas ng start ni GL tapos nahabol ni EJ. Lumamang si EJ na una doon. Tapos yung round 2, para sa akin yung pinaka-best round ni GL doon. Medyo nahabol ni EJ pero just like what I've said, yun pinakamalakas ni GL yun. Tapos yung round 3, akala ko hindi kasi ganun katulad ng round 2 ni GL yung round 3 niya pero nahabol niya pa rin. Sayang yung opportunity para kay EJ para patay si GL nun. Pero yun nga, mas nanaig yung lyricism pati yung composure ni GL. So GL. Thank you, props kay kuya. Yan yung ito yung solid na mga judge na hindi bumibase sa stumble, hindi bumibase sa nagmamatter yung ganyan, something like that. Solid. Gorion Talas is in the house, man. Ulitin natin, ha? Ganda. Kumbaga nag-explain siya eh. Yung nag-explain siya without saying na nag-stumble, something like that. Don't get pero mga tol. Pero doon lang ako nakikringe talaga. Naiinis ako doon. Yun nga. Mas nanaig yung lyricism pati yung composure ni GL. So GL. Composure. Binoto ko si GL, round 2 chop. Sayad! Let's go! GL binoto mo, sayad! Round 3, nakuha niya, pero sobrang solid ng laban. Binoto ko si GL, round 2 tsaka round 3, nakuha niya. Diba makikita nyo, round 1, matik kay EJ na talaga, no? Pero sobrang solid ng laban. Parang ang naging under ng laban, hinahabol ni EJ yung mga binibigay na rounds ni GL. Round 2, dikit lang yun, lamang lang ng konti si GL. Pero sa third round, parang ngayon doon lumutang na lamang talaga sa punchlines, sa content si GL. Kaya Nice, sayad! Sa paningin niya yun, no? Pero sa akin, sa paningin ko, EJ yun. Pero ang kagandahan doon, hindi niya binabanggit yung stutter, yung choke, something like that, no? Solid. Yo, Eli, pricing. Binoto ko si GL. Actually, from the beginning hindi ako judge dito, pero pinapanood ko na yung laban talaga. Parang sobrang una undecided ako, tapos mayroong stutter si doon. Pero yun nga, nagno-notes ako in case. Pero What? Hindi daw siya judge, no? Si doon. Pero yun nga, sobrang una undecided ako, tapos mayroong stutter si doon. Stuttered na naman. What the fudge? Pero yun nga, nagno-notes ako in case. Pero yun, ang lakas ni EJ Power sobra, tapos may stutter si EJ nung huli. Pero yun, congrats pa rin. Itong laban na to, panalo lahat doon pang finals to. Congrats sa kanilang dalawa. Sugarcoat yun eh. May sugarcoat yung judging ni Sir Eli eh. Sugarcoat yun, man. Well, anyway, forget about it. M-Site, let's go. Shish. Binoto ko si GL,
sa battle na to. Sobrang hirap i-judge ng battle na to. Na umabot na tayo sa point na explain ko lang kasi syempre sa buhay series to. Tama. You need to explain. Kasi isa buhay to, hindi lang to basta-basta promo, men. Kailangan mas clear. So, yung round 1, para sa akin, nakuha yun ni GL. Then yung round... Ha? What the fudge? Okay lang. Pananaw ni, ni Kuya. Para sa akin, nakuha naman yun ni EJ Power. What the fudge? Galing! Magkakaiba kami ng mga pananaw sa buhay. At ang pinaka naging deciding factor ko is yung round 3 talaga kasi sobrang style clash siya. So hindi mo siya pwedeng pagbanggain ng yung para sa, alam mo yun, parang subjective to eh. Hindi mo siya pwedeng pagbanggain kung ano yung mas maganda ba, yung technical o yung jokes. Para siyang para siyang American Idol. May nasayaw, may nag-aalaga ng aso, may fire dance. So subjective nga naman siya. So titingnan mo na lang kung sino yung magaling maglabas ng style na napili ng bawat isa. Sino malupit magawa. Pero para sa akin, kapag style clash kasi kung sino yung mas magiging epektibo doon sa style na pinili niya. Katulad ni EJ na iba yung style niya na may humor, tapos pipitik siya ng technicals, then punto, then si GL naman technicals, papunta ng bars, mga concepts, pareho nilang na-reach yung highest peak ng performance nila na yon. So dahil na-reach nila pareho yun, sobrang hirap niyang timbangin kung sino yung panalo dun sa dalawang pinakita nila na yun. So binagsakan nun, bilangan tayo ng error. So naging deciding factor talaga yung stumble ni EJ Power sa round. Shit. Daming sinabi, tapos deciding factor na yung stumble na naman, no? O, sige na nga, M-site na yan, eh. Sige na. Na natapat pa na yun yung strongest round ni GL, so, ayun. Strongest round ni GL, round 3. Kuya, round 2, strongest. Sige, para sa kanya naman yun, no? Kulit din ako nung paputok kayo, no? Okay. GL, congrats kay GL. Congrats kay EJ. Joe Casper, binoto. No! Ba't may gantong Judge Casper? Well, anyway, isa din sa puputok na mga MCs ngayon, no? Para siyang si Roberto Boy Paos. Para siyang si... I forgot his name. What do you call this? 187 J-Skills. Kay J-Skills. Parang ganun yung nakikita ko batang J-Skills. O sige, pagbigyan. Sa semifinals ka pa pinag-judge, ha? Congrats kay GL. Hinuhubog ka ni Bosarik. Congrats kay EJ. Joe Casper, binoto ko si GL. Binoto si GL sa laban round 1. Ang ganda ng opener ni GL, pero recency bias siguro kaya naging mas maganda yung round 1 ni EJ Power. Kaya para sa akin, round 1 lamang si EJ Power. Then round 2, malakas yung bawi ni GL, tapos parang medyo hindi yun yung magandang round ni EJ Power kasi mas nag-expect ako sa lakas ng round 1 niya. Yung round 2 ko GL, tapos round 3, ayun sana pinaka magdidikta, deciding factor. Pag kay GL, may naset na standard na ayun yung maganda basagin dapat ni EJ Power para makuha niya pa yung laban. Kaso yun, umpisa pa lang nag-choke siya, kaya feeling ko ang hirap na mahabol yun kahit may mga sunod-sunod siya na punchline. Kaya sa ganito kadikit na laban, Hindi madaling habulin yun. Nakita nyo ba? Pag nulit nyo dito, mag-choke man siya, pagtayo niya, nagdare-diretso siya. Meron nga mga nananalo. Miss Universe, nagtaob, pagtayo, pinakita niya kung sino siya. Siya pa nanalo eh. Yun yung sana mawala sa mga judging yung ganong pananaw na pag nag-choke, talo na. Sana mawala yung ganon. mas nagmamatter talaga yung mga choke. Kaya 1 EJ. Nagmamatter daw yung mga choke. Okay, gets ko naman yung yung mga choke. Pero tingnan mo naman kung isang
ilang segundo, 4 seconds, 5 seconds lang yata nag-choke. Halata, halata. Pero, pagtayo naman niya di ba? Hindi ko sinasabing daw katanggap na talo si EJ. Ang point ko lang dito, sana yung judging, hindi naman ganun kadali tumingin sa pag-choke. Sayang yung sulatan, di ba? I-appreciate yung sulat. Dito ko na tinatapos yung reaction video natin. Don't get me wrong, mga tol, the reason why kung bakit ganito ako pumuna sa mga battle, even though sila yung mga sikat na MCs dyan, mga judge, no? Gusto ko lang sabihin kasi na sana mawala na yung pananaw na kapag nag-choke ka ng ganon is talo na, di ba? Hindi nila na-appreciate yung pagbangon ni EJ. Well, anyway, congratulations pa rin, GL. Let's go. Thank you so much.